ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asa na si mismo yata ang nagkakabit eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang Tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW, hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW saan man panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan mula sa DMW, Strategic Communication Service. Ako po si Jel Miranda. At ako naman si Onin Miranda, narito ng programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani. Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayong napapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. Magandang araw, Onin. Magandang araw, Jel, at magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. At happy Independence Day celebration. Happy 128th. 128. Tama Maligayang ka. araw ng kalayaan po sa ating lahat. Ang tagal na, no? 128 taon na. Oo, actually, ang nakararaan. Correct. Kaya medyo traffic. I know. Maraming activities, di ba, na Tama inilulunsad ngayong araw na ito. At abangan niyo po yung ating balita tungkol dyan sa mga aktibidad naman na isinagawa ng Department of Migrant Workers. At ang isa sa mga pinakamaraming aktibidad at pinakamaraming gawain ng Department of Migrant Workers, alam natin na sa araw na ito, meron silang inilunsad na jobs fair. Yes, may balita tayo mamaya dyan. Dyan sa Robinson's Galleria. Abangan nyo mamaya mga kaibigan ng aming pong balita kaugnay po niyan at abangan nyo pa ang iba pang mga kaganapan dito sa ating pong programang Tahanan ng OFW. Narito lang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW. Balitang DMW. Sa gitna ng ika-114 na International Labor Conference, muling pinagtibay ng Department of Migrant Workers o DMW ang papel ng Pilipinas bilang tagapagtaguyod ng mas makatarungan at ligtas na migrasyon. Pinangunahan ni Secretary Hans Leo J. Kakdak ang isang pagtitipon kasama ang mga opisyal mula Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Pakistan at India upang palakasin ang sama-samang advokasya para sa kapakanan ng mga migranteng manggagawa. Sa talakayan, binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga labor-sending countries upang masiguro ang proteksyon ng karapatan at dignidad ng mga manggagawa at kanilang pamilya. Ayon kay Secretary Kakdak, ang mas malalim na South-to-South cooperation ay susi sa pagbuo ng mas makatarungan at mas tumutugon na migration systems. Nagpulong sa Department of Migrant Workers o DMW Undersecretary Jainal Rasul Jr. at si Sheikha Najwa bin Abdul Rahman Al Thani, Undersecretary ng Qatar Ministry of Labor sa Qatar Permanent Mission sa Geneva, Switzerland, kasabay ng 114th session ng International Labor Conference. Naging pagkakataon ng pagpupulong para magpalitan ng pananaw sa mga shared priorities, kabilang ang pagpapatuloy ng makatarungan at ethical na recruitment, mas matibay na proteksyon sa karapatan ng migranteng manggagawa at mas malalim na kooperasyon sa paggawa sa pagitan ng Pilipinas at Qatar. Muling pinagtibay ng dalawang panig ang kanilang pangako sa patuloy na koordinasyon at makabuluhang inisyatiba na magtitiyak sa kapakanan, dignidad at kagalingan ng mga Pilipinong manggagawa sa Qatar.
Samantala, mas lalong makikinabang ang mga overseas Filipino workers o OFWs sa mas matibay na pandaigdigang partnerships na layong magbigay ng mas maraming oportunidad sa trabaho, mas mataas na antas ng kasanayan at mas matatag na proteksyon sa kanilang migrasyon. Sa pakikipagpulong ng World Bank Group sa Department of Migrant Workers, binigyang diin ang pangangailangan na ang mga Pilipinong manggagawa ay hindi lamang nabibigyan ng trabaho, kundi ng disenteng oportunidad na tumutugma sa kanilang kasanayan. Kasama rito ang suporta sa makatarungan at etikal na recruitment, mas mababang remittance costs at mas madaling access sa mga programang magpapalakas sa kakayanan ng mga OFW para sa pangmatagalang tagumpay. Para sa DMW, ang dialogo ay hakbang tungo sa mas inklusibo at worker-centered migration system na handa sa hinaharap. Sa iba pang mga balita, binuksan ng Migrant Workers Office o MWO ang pagdiriwang ng Migrant Workers Day 2026 sa Abu Dhabi sa pamamagitan ng paglagda ng Memorandum of Agreement kasamang Embahada ng Pilipinas para mapabilis ang proseso ng pagtulong sa mga OFW at kanilang pamilya sa pag-claim ng mga benepisyo at financial assistance. Ang kasunduan nagtatakda ng mas malinaw na mekanismo para sa mas mabilis na paglipat, pamahala at pagproseso ng mga financial claims gaya ng blood money, end-of-service benefits at iba pang labor-related claims. Ayon kay Labor Attaché Maria Teresa B. Olgado, sa Migrant Workers Day, pinararangalaan hindi lamang ang pagsusumikap at sakripisyo ng ating mga OFW kundi muling pinagtitibay ang ating tungkulin na matiyak na bawat mga gawang Pilipino at kanilang pamilya ay makatatanggap ng proteksyon, tulong at hustisya na nararapat sa kanila. Sa pamamagitan ng MOA, mas maitingin ng MWO Abu Dhabi at ng Philippine Embassy ang koordinasyon para makapagbigay ng mas mabilis, organisado at may malasakit na serbisyo para sa mga OFW lalo na sa mga matagal na naghihintay ng kanilang claims at settlements. Samantala, dumagsa ang mga aplikante sa pagbubukas ng DMW Mega Job Fair bilang pagdiriwang ng 128th Philippine Independence Day ngayong umaga ng Hunyo sa Atrium Robinsons Galleria, Ortigas, Quezon City. Nakalaan ang 4,000 job vacancies mula sa 13 recruitment agencies at manning agencies para sa higit 1,000 naka-pre-register na aplikante kasama ang may 15 OFW repatriates na naapektuhan ng krisis sa Middle East. Bukod sa recruitment agencies ay kasama rin ang ilang partners mula sa National Reintegration Network o NRN katulad ng PESO, Quezon City Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, Social Security Systems o SSS, PhilHealth, Pag-ibig Fund, Philippine Statistic Authority, Overseas Workers Welfare Administration o OWA at OFW Hospital. Kaugnay niyang pakinggan natin ang ilan sa mga aplikante sa naturang job fair. ng DMW ay tulungan kayo na magpunta sa isang maayos na pathway, mabigyan kayo ng sapat na patnubay at mabigyan po kayo ng magandang trabaho. At yan po ang mga balita sa lagi ito. Sa aming pagbabalik, makakakwentuhan natin ang national winner ng Likha Global 2025 Business Plan Competition. Diyan lang kayo magpapalik agad ang tahanan ng OFW. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok
para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage. It's a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Nagbabalik tayo sa ating programa, Tahanan ng OFW. Sa ating Wanna Know. Alam nyo ba na ang likha o linangin ang kakayahan sa kabuhayan award ay hindi lamang isang kompetisyon? Ito ay isang business plan competition at livelihood startup program ng Department of Migrant Workers at ng National Reintegration Center for OFWs na naglalayong tulungan ang mga OFW at kanilang pamilya na makapagtayo ng sariling negosyo dito sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng likha, nabibigyan ng pagkakataon ang mga OFW na maisakatuparan ang kanilang mga ideya sa negosyo at magkaroon ng mas matatag na kabuhayan sa sariling bayan. Dumako tayo sa Ikwento Mo, Kabayan. Ikwento Mo, Kabayan. Matapos ang halos 2 dekada ng pagtatrabaho sa Qatar bilang administrative manager, umuwi si Marisol P. Amihan dala hindi lamang ang tagumpay ng isang OFW, kundi pati ang mahalagang aral, disiplina at karanasang nais niyang ibahagi sa kanyang mga kababayan. Ngayon, bilang national winner ng Likha Global 2025 Business Plan Competition, pinatutunayan ni Marisol na ang tagumpay sa ibang bansa maaari rin po maging daan para makalikha ng oportunidad sa sariling bayan. Sa pamamagitan ng Alexel May Farm, isang agribusiness venture sa Davao del Sur, layunin niyang palakasin ang lokal na agrikultura at makapagbigay ng kabuhayan sa mas maraming Pilipino. At makakakwentuhan po natin ngayon via Zoom si Miss Marisol Amihan. Magandang araw, ma'am. Magandang hapon po sa lahat. Hello. Siya po ay nasa Mindanao. Tama po? Opo, Davao del Sur po. Yun, okay ma'am, kwentuhan niyo muna kami, paano ba nagsimula yung iyong career sa Qatar? Opo, pumunta po ako sa Qatar in 2010 po. Nag-work po ako that time as an accountant. And then later on, nag-work ako sa construction as a QA/QC administrator. Okay. So, and then it lasts for 15 years ako sa Qatar. And then 18 years as a OFW. 18 years, oo nga. Pero before ka nag-Qatar, ano yung trabaho mo naman dito sa atin? Accountant po. Nag-work ako sa Manila for 8 years. 8 years ako sa Manila, sa Makati. Makati po. Ano yung nagtulak sa iyo na magdesisyong simulan ang Alexel May Farm? Opo, it's part po talaga ng reintegration to. And then, talagang nagkaroon ako ng parang
binago ko yung mga priorities ko no na-stranded po ako dito ng COVID ng 2020. Supposedly yung 1 month ko naging vacation is naging 8 months. And during that months is doon ko na-realize, di ba nauso yung mga plantita. Sabi ko, sarap nga pala tumira sa farm. So we used to stay po sa Davao Oriental. I grew up there. And then sabi ko, punta natin yung lupa ni Papa sa Davao del Sur. Kasi parang gusto kong tumira sa farm. And then, nagkaroon din ako ng idea kasi nag-visit ako ng farm sa grade school classmate ko na ginawa niyang TESDA accredited school. And sabi ko, hindi pala ako maboard pag nasa farm. I can do it kasi since active ako, gusto ko na gusto ko mag-work at the same time, may gagawin din ako for the community. So, doon ko nagsimula yun. In 2020. Pero nakaka-enjoy naman kasi talaga, 'di ba, Ma'am Marisol, yung pagiging plantita. Actually, during COVID din nahilig tayo diyan sa paghahalaman. Pero yung concept ng agribusiness, paano mo nasimulan? Nagawa ako. Since naisip ko yung if I want to go for a farm school, so dapat i-develop ko yung land. And then, nakikita ko na yung, so I'm checking on integrated, paano ko mag-set up na integrated farm, ano yung regenerative farm, permaculture. So, nabago din yung mga, yung the way ko, kung yung pinapanood ko sa YouTube. So, since dati nanonood ako ng movies, but this time, mas okay ako manood ng mga around Swedish chicken, mga beef. So, nagbago talaga yung mental ko towards, and in that span for 5 years. So, yun yung pinapanood ko. Kaya nung nagkaroon ako ng opportunity na about the business plan, and I'm also checking pala, ano yung requirements na require ng API to put up a learning site. So, nakikita ko din one of the requirements is ang business plan. Alright, nako. Talaga palang plantita dahil nasimula mo ang Alexel May Farm at binanggit mong inspirasyon mula sa iyong ina at pamilya. Paano nila hinubog yung pananaw mo sa tagumpay at serbisyo? Ay, opo. Kasi po, lumaki po ako ng only daughter sa mama ko. So, in terms of yung giving back sa mga relatives, sa family, is lumaki po akong ganyan na tumulong sa kapwa kung may pagkakataon po. Okay, so last year, itong Likha Global 2025 business plan competition, paano nyo po nalaman na pwede kayong sumali? Opo, may nag-share sa group namin kasi active kami na Filipino community sa Qatar. So, meron kaming group na tinatawag na OFIM, Overseas Filipino and Investors Movement. So, sinare namin yan. And also, grupo ng Ateneo Leadership and Social Entrepreneurship Group. So, nung nakita ko yung link, is inopen ko siya at the end of the day. Tapos sinabi ko, sino pong NRCO? It's my first time na makita ko yung FB page ng NRCO. And then, nung makita ko yung business plan computation, sabi ko nga, kung requirement ng API, yung business plan computation, na na-comply ko na siya, and at the same time, may chance ako na manalo sa competition na to. So, after ko na nakita yun, it was posted August 8 of last year. Exact date. Naalala ko yun. That's the very day na lumipat kami sa farmhouse namin dito sa Davao del Sur from Oriental. So, very significant sa akin yung day. And then, nakita ko yung post sa NRCO. Sabi ko, parang na-align yung stars sa akin na visit. Sabi ko, parang i-imagine ko siya na ito na yung opportunity sa akin na with the farmhouse, anong next to develop the farm. So, I'm really eager na, in the next 2 weeks after noon, talagang tinutukan ko yung mga requirements na ni-require doon sa portal. As in, ginather ko lahat yung information since 2020 na nakita ko and then nilagay ko doon sa application na yan. So, very intentional yung pag-submit ko ng business plan. Hindi seryoso ko talaga siya. Pinaka-career ko talaga siya. Hindi ako lumalabas during weekend. Sabi ko, may ginagawa akong business plan. Mag-join kaya kayo. So, I even encourage yung community namin to join sa Qatar. So, talagang kinlay mo na ba? Finil mo na ikaw talaga yung magiging winner? Di ba may mga ganon? Yes po. Grabe yung visualize ko, yung feel ko. At that time, ongoing yung Likhang Maria. So, nakita ko si Renit. So, yung
So that time na nagkaroon sila ng yung sa presentation hanggang yung files, doon feel ko yun na, ano kaya okay sila tayo doon. Even na yung kay Sweet, napanood ko din po yun. And then, since noon, in-stock ko na si NRCO at saka BMW for mga postings, lagi ako nag-like, for me to keep updated po. So ano yung naging kahulugan nito para sa iyo bilang isang OFW na nagbalik bayan and then ikaw yung hinirang na grand or national winner? Ay, malaking bagay po. Nung in-announce na ako po yung pinaka-grand winner, na-remember ko, nakagusti si secretary. Sabi ko, ay, hindi na ako mamalik. Sabi ko lang, kasi nasa transition period ako. I'm working online. And sabi ko, hindi na ako babalik. Sabi ko, sisimulan ko na yung sa farm. Kasi, nandito na yung momentum. This is a really big opportunity sa akin. So, I don't want to miss yung opportunity na to. Kaya, I would rather stay at gagawin siya. At the same time, I can still work online. Ayun. Alright. Bilang nanalo ka sapagkat nakuha mo yung national winner bilang ng Likha Global 2025. Kung sakali man na naging taliwas sa inaasahan mo yung pangyayari, mananatili ka ba dyan sa iyong lalawigan? Lalo at sinabi Pagpapatuloy mo pa rin ba? Pagpapatuloy mo pa rin ba ang pagtatrabaho mo abroad? Dahil sabi mo nga kanina, ngayong may bago ka ng pinagkakabalahan at isang malaking kabuhayan itong naibigay sa iyo ng Alexa May Farm, anong gagawin mo? Ano kaya? Kung sakaling hindi ka daw nanalo, ma'am. Hindi ako nanalo. Oo. So it's the same po. Same. Umuwi ako, submit ako ng application ko September 3. Umuwi ako na October 25. Tinawagan ako MW Qatar na selected ako for the December bootcamp. So that means nandito na ako nung nalaman ko nanalo ako. And at that time, it's transition period na ako. This June 30 and last day ko sa work ko sa Qatar. So that means ito na yung dito na ako, mag-decide ako to stay. So, regardless kung manalo ako kung hindi, panalo pa din ako since naging selected ako. Finalist pa din ako from Qatar. And then, BMW Regional is to help you regardless kung magiging nasa top 3 ka as finalist or even as a returnee OFW, they will help me. Regardless kung di rin ako nag-submit application. But I really feel na second home ko si BMW dito. It's my home dito sa regional kasi they're very accommodating at saka malaking support sa akin na BMW Regional after yung ng Manila. Kaya sinishare ko. So even they don't walk the same pathway na duman ako sa Likha Global Competition, they will help the OFWs for if they want to bumalik dito sa atin. Correct. Oo, nakakatuwa yun, sabi nga nila. Even yung mga nakapanayam na natin na mga winners, di ba, sa Likhang Kababaihan, yung maging finalist ka pa lang, winner ka na. Yeah, panalo na yung pakiramdam, di ba, mga Marisol? And speaking of support, shout out kay Ase Kiko. Ayan, nakatutok, nanonood sa atin ngayon. Ayan, batiin mo, mga Marisol, nanonood sa'yo si Ase Kiko. Ikaw, nag-answer niyo po. Nag-message siya akin. Lalo akong kinabahan. Lalo daw siya kinabahan. Nagkita kami ASEC last May 20 during the NRN po dito sa Davao del Sur. Opo, ayun. So yun yung after the awarding. Sa kami secretary. Oo, ayun. Okay. Anyway. After the awarding, so nagkita kami ulit ng May. Alright. Anyway, Amihan, same pa na raw. Paano ba makakatulong ang mga OFWs sa pagpaunlad ng lokal na agrikultura at kabuhayan po sa mga probinsya? Yes po. Let's take for example sa PISCO po. So right now, nabigyan po ako ng initiative ng LGU Peso through TESDA training na mag-host ako ng organic agricultural production for 29 days. So dito po sa amin, first time, and then madami pong nag-join, 20 participants, old and young na who would like to go for farming. And ang maganda na is we've learned paano gumawa ng organic yung mga pesticide at fertilizer, and then they encourage sila na simulan natin magtanim ng gulay kasi
mostly dito ang tanim namin is we are coconut farmers. Meron kaming mangoes, banana, but we don't have vegetables sa amin mismo. So we encourage yung mga households dito na magtanim ng mga gulay para meron na kaming daily, sustainable yung daily namin na needs. So malaking tulong po siya. At the same time is makapagbigay ng opportunity kung makapag-work sa ibang farm, and then we will also provide me support sa pag-set up ko ng farm dito. So gaano kalaki ba yung farm mo, ma'am? 2 hectares po. 2 hectares. Wow, so ano yung mga nandyan na mga tanim? 2 hectares. So, mayroon po kaming coconut trees ngayon, then mango in betweens, pero nag-stop po ako mag-spray because of the chemicals. And then meron pong bananas. But I'm looking forward po sa mga bee colonies namin kasi we're into beekeeping din po for honey production and also for the value-added products na galing sa bees natin. So, we're looking into July na makapag-start kami sa beekeeping namin. Oo. At and then, sige pa, ma'am. Sige, ma'am. Ano pa yun? Yes po. Then currently po is nag-join din po ako through the help po ng endorsement ng BMW, ng DOST, IFWD program. So doon po is, na-move po yung Schedule 22 na i-present ko po yung business plan ko. But this one is i-zoom in ko siya into beekeeping enterprise po. Okay. So sabi mo kanina, una pa lang yung NRCO, parang di ko to alam. Pero later on, nabuksan na, di ba, yung different opportunities, di ba? Iba't ibang mga gobyerno na yung nagiging katuwang mo para mapaunlad itong negosyo. So bukod sa DMW, Department of Migrant Workers, andyan din ang DOST, Department of Science and Technology, nakuha mo at ipinagkalob sa'yo yung pangangailangan. LGU, nandyan pa. So ano pa yung local government ng Davao del Sur. Pero ang Qatar, hindi mo na nami-miss, ma'am? Ay, nakikita ko pa rin naman sila, yung mga friends ko from time to time. At least may social media na, di ba? Nag-enjoy na rin po ako dito. So, I thought na yun yung emotionally you'll be attached for like 50 years. So pag nandito ka na, parang bumalik din kasi very warm the neighborhood at saka yung support din ng government. Diba? Sabi nga, there's no place like home. Yes po. So ma'am, ano yung pinakamahalagang aral o prinsipyo na nakuha mo o natutunan mo sa buong panahon ng pagiging OFW mo na ginagamit mo naman ngayon sa pamumuno ng iyong negosyo? Malaking tulong po yung alam ko makaka-relate lahat ng OFWs, yung ups and downs natin, but then we keep up on diba? Yung pagiging sa resilience natin. So malaking bagay po when we're abroad, madami to yung mga challenges o yung mga battles natin na walang ibang tao ang nakakaalam. So dahil po doon nagiging matatag tayo sa mga challenges. So yung pagdating po dito from documentation, going through visiting government agencies is talagang, okay daw, malilibo lahat dito. It's because of those challenges na dinaanan ko na rin abroad as an OFW. Yes. At kanina hindi ba sa Mama Marisol, do sa ating trivia, na ang likha ay hindi lang siya basta competition. It's part of the reintegration program para sa ating mga kababayang OFW na pwede kang bumalik ng bayan natin at magpatuloy kung meron kang, yung iba kasi hindi talaga kayo naman business-minded, di ba ma'am? Parang later on na lang, kung meron ka lang naiisip na pwede palang pagkakitaan, why not i-pitch mo doon sa ating ginagawang competition nga, di ba? Pero ma'am, wait lang, sino ba si Alex Selmay? Ay, combination ko yan name ng father ko, Alex, mama ko Selfa, and then Marcel Melody. Ayun. Talagang family. Family enterprise po siya. Oo. Napakagandang pangalan at talagang pasok na pasok sa kanilang agribusiness. Correct. Ma'am, ano ba yung mga konkretong pagbabago proyekto na nais yung maisakatuparan sa inyong lugar sa babagitan po ng Alex Selmay Farm? Opo. So first po, ongoing na yung organic agricultural production namin. So we're aiming to help these 20 participants na ma-apply din nila sa sarili-sarili nilang farm. Then at yung sa beekeeping naman po, I'm planning to put up an association for coconut farmers and at the same time for beekeepers
Kasi malaking tulong po yung mga stimulus bees natin to pollinate our coconuts. So malaking bagay po yun, the association itself po. And then, paano namin i-market din yung mga honeys namin at saka yung mga products. I can provide livelihood sa mga farmers natin at saka sa mga neighbors, even neighboring barangays natin po. Pero ma'am, may naisip ka pa bang other business bukod dito sa agribusiness? Yes po, kasi yung pag-develop po ng land right now, to be sustainable, isang second phase po talaga is to put up the learning site for Agricultural Training Institute at saka TESDA accredited din po siya. So, tatlo yung titingnan ko na dapat ituturo ng school. Una, yung organic agricultural production. Pangalawa, yung beekeeping na NC2. They're both NC2. Dito sa Mindanao, wala pa pong NC2 ng beekeeping. Alam ko, nasa Baguio pa. Wala pa din sa Visayas. So, it's very ambitious. But din yung goal ko na sana maging first kami dito sa Mindanao na magtuturo ng beekeeping. And then third po, as an accountant po, magpapa-self-assessment na po ako para magiging trainer na bookkeeping sa NC3 po. And then hopefully po makapagturo po tayo ng bookkeeping sa LGU as a way of, as a community service. And then in preparation po, kasi ang first 2 years ko po ang development stage, but then on 2028, yun po yung to set up a farm school po. Pero in-expect mo ba na magiging negosyante ka? Earlier on po, nag-aaral kami on entrepreneurship, social entrepreneurship. But then po is, hindi ko pa talaga ganun ka yung nag-suggest kung how I'm going to start it. Pero nung 2020, doon ko nakita ko yung TESDA, nandito ako. So yun yung malaking tulong sa akin yung 8 months dito. Yung nakapag-slow down ka, nakapag-isip, and then you set reset mo yung priorities mo. Ano yung gagawin mo pag-uwi? Because it's about time, kasi since 18 years na ako sa abroad. Pero sinet mo ba yung isip mo na maggaano ka katagal dapat na magiging OFW? Kasi 18 years eh. Yung iba 10 years lang, tapos lumalagpas. Wala po. That's another surprise. Though, ang gusto ko talagang mag-retire at the age of 16, sabi ko, hindi na lang 55 while makalakad pa ako. Hindi na lang 50 na lang. But this one, it's not about sa last year. Sabi ko, i-try ko muna umuwi kasi nagbago ang landscape sa work since the COVID na pwede na mag-work online. Sabi ko, gusto ko makasama yung mother ko na 70 plus age na. It's but about time. Wala na si papa ko. So, kailangan ko umuwi. And then I can work online. And I can work with the farm. So, doon nagbago lahat yun. So, talagang, hindi perfect yung reintegration ko, yung pagbalik ko dito. But one at a time, yung mga challenges is kaya naman. So, as an OFW, takot ako dating umuwi kasi hindi ko alam kung paano ako mag-start. But then, what happened last year is pag-uwi ko, naglinka, yun ang pinaka-life-changing ko. I always, sinasabi ko talaga na life-changing kasi nagbago talaga big time nung pag-uwi ko kasi that really changed di na ako babalik. Dito na ako mag-start, nandito na to. Sign opportunities. And then madami din ako discovery. Even I also share this one sa community namin na nandito yung NRN. Ang laki ka na ng network ng National Reintegration Network na makakatulong. So, aside dun sa nabanggit ko na DOST, I was able to, pumunta din ako sa TESDA, sa DOLE. So, ang dami ko ng, pinuntahan, Department of Tourism for possible farm tourism. That's an added one. So, Department of Agriculture, meron bang chance sa'yo? Ang DA, ma'am, Department of Agriculture. Yes po, napuntahan ko na po. Nabisita na rin po ako dito ng Regional Director ng Operations. Wow. So, ganun po tayo ka-active. Sadyang makulit po ako pag nagpapakila. Even ang munisipyo po namin dito ng LGU. Pumunta na dito yung Magro, pumunta na yung environment to check na, ano ba yung farm dyan? Pwede kaya dyan mag-school? So, pumunta sila dito yung first na batch 8 and then from time to time bibisita sila dito kasi bibisita ko din sila sa LGU sa LGU po. Okay. So yung sinasabi ko din sa mga fellow kababayan natin na if we were to ask for help, we have to ask
hindi natin malalaman na may mga ganitong opportunity, Tama. hindi na us or tingnan natin. Kwento mo nga sa amin, Ma'am Marisol, kasi during the Likha Global Competition, hindi lang to basta nag-pitch kayo, di ba, ng business proposal, pero tinuruan din kayo, may mentoring and coaching din doon, di ba, Ma'am? Yes, during the bootcamp. Yun. Yeah, it's actually 2 days. So we deep dive dun sa mga business plan namin. They discuss yung mga 9 blocks of 9 building blocks ng business plan canvas. At saka ano yung mga details doon na paano mo i-market yung products mo, ano yung mga resources mo, and then even yung mga financial projections from mga costs. So it's really very helpful sa lahat ng participants, or even me, na amaze ako. And then we also have the chance na visit yung DTI sa Makati, DMW office, sa PSE, at saka sa SEC po. So hindi namin makakalimutan yung up until now po, nag-uusap-usap ang mga Likha Global finalists para isa din po kami buong pamilya. Namimiss po namin ang isa't isa. Alright, talagang kumpleto, ma'am, at talagang pasok na pasok sa iyong panlasa at galing ang mga negosyong pinasok mo, ma'am, lalo na itong Alexa May Farm. Ma'am Marisol, paano ba pinaparatili ang inspirasyon at lakas ng loob sa gitna ng mga hamon ng pagnenegosyo at pagbabalik sa Pilipinas? Ako, maganda pong tanong yan. Kasi pag-meet ko sa mga friends ko na I really feel na parang ako na-burn out before even I started. But then, nandun yung puso ko sa project ko na kaya kong gawin to. With my experience abroad, gagamitin ko yon as my asset na into leading a project. Tapos may mga tamang tao ako dito na tutulong sa akin. Nandiyan yung government agencies to back me up. At saka kung support ko ang need ko. So there's no way po na mawalan tayo ng what we call that, ng inspiration. Kasi yung inspirations ko is around overwhelming around me, from family, from DMW, from the government agencies po. Kaya there's no way po na ma-burn out ako. There's no way mawalan yung inspiration ko. Everyday po motivated po tayo, at saka it really na-inspire sa mga tao na tumutulong sa atin. Alright. Ma'am, isa na lang po, ano yung mensahe po ninyo sa mga kapwa OFW na nag-iisip din po magbalik at magtayo na negosyo o proyekto dito sa Pilipinas? At syempre, ma'am, imbitahan mo na rin na sumali sa Likha Business Plan Competition. Ay, opo. So sa lahat po ng OFWs na patuloy na nagsasakripisyo sa ibang bansa, ngayon ang tamang panahon para gumawa ng malalim at makabuluhang hanggang tungo sa tunay na financial freedom. So habang malayo tayo sa pamilya, gamitin natin ang pagkakataong ito para mag-ipon, magplano, at maghanda para pag-uwi natin sa Pilipinas, hindi lang tayo basta umuwi, kundi bumalik na may direction at opportunity. So I personally encourage all my fellow OFWs to join Likhang Marino at Likha Global 2026. Kung may business idea kayo, maliit man o malaki, this is your chance to grow with the guidance and support ng ating ahensya, ng ating DMW at NRCO. Kaya mga kabayan, salina po kayo, and malinyo kayo maging next OFW success story. Maraming salamat, Miss Marisol P. Amihan, national winner ng Likha Global 2025 Business Plan Competition. Salamat na marami, ma'am. Thank you so much, ma'am. Salamat po. Hanggang sa susunod po, ma'am, magkita-kita po tayo sa hinaharap. At lawakan pa natin ang plano po ninyong pagtatayo pa at pagpapalaganap ng inyong pong negosyo. Alright, ma'am. Thank you so much po. Maraming salamat po. Alright, ayun. Nakakatuwa naman si Miss Marisol, di ba? Actually, nakita natin yung awarding nito last December. At nakaka-proud at nakakatuwa na talaga yung mga OFW, nakita mo ngayon bumalik sa Pilipinas, may sarili ng negosyo. At nakakatuwa rin na isipin na hindi lang pala isang sangay ng ating pamahalaan na nakatulong sa kanya. Bukod sa Department of Migrant Workers, andyan din ang Department of Science and Technology, andyan ang Department of Tourism, ang Department of Agriculture, nandyan. Lahat na, di ba? Lahat. Talagang
pumasok at talagang sumubaybay sa kanyang pagnenegosyo. Kaya nga walang sa kanyang pagnenegosyo, walang tapon. Lahat ay nakalap at natipon niya. Ayun. Okay, so ngayon naman pakinggan po natin ang ilan sa mga panayam ng mga aplikante sa ginanap na job fair kaugnay ng pagdiriwang ng 128th Philippine Independence Day sa Robinsons Galleria Ortigas, Quezon City. Hello po, magandang hapon po sa inyo. Ako po si Alexander Roja. Galing po ako ng Qatar. Nagtrabaho po ako doon bilang local purchaser, material controller. Dumating po ako dito sa Pilipinas noong April 3. 2 buwan na nakakaraan. Nakita ko po sa balita itong activity ng BMW. So, sinadya ko po talaga ito from Quezon City para at least makakita ng mga job matching. Malaking bagay din. Well, bilang repat po na dating OFW, malaking bagay siya, malaking tulong dahil natutulungan ang bawat isa na mabigyan ng magandang trabaho. Job, tsaka makakapamili ka pa kung anong bansa yung available may bibigay sa'yo. Bilang dating OFW, pagka may mga ganito pong activity o programa ang DMW, lalo na kung nandito lang naman po tayo sa Pinas, puntahan po natin, sadyan po natin. At least dito, nakikita natin yung maraming agency pati at makikita natin yung mga available na trabaho. Well, maraming salamat din po sa inyong lahat. Ako po si Alaina Ismail Gampong po. Nagtatrabaho bilang domestic helper po sa Kuwait. Napauwi ako noong April 2, 2026 po. Kung sakali bigyan ng chance na kung pwede magtrabaho dito, kung may opportunity po. Sa ngayon, nag-apply ako sa livelihood po. Of course, happy po. Masaya po. Sa akin mga kasama po, mga repat, may balak kayo magtrabaho o dito, babalik ng abroad. Punta na lang po kayo sa DMW po. Kaya magpa-thank you na rin tayo sa DMW kasi ang daming lang binibigay na opportunity na trabaho dito sa Pilipinas o sa ibang bansa. Maraming salamat. Ayun, Onin. Ilan lang yon sa mga aplikante na pumunta dyan sa ating ginawang DMW Mega Job Fair. Ang target natin dyan ay 4,000. Palagay ko na magpas pa tayo. Oo, sana talaga. At yan ay sa Ortigas, Mandaluyong City. Hindi Quezon City. Ayan. Anyway, mga kaibigan, kanina po binabati po namin kayo ng ika-128 taong anibersaryo ng ating pong kalayaan. At sa pagkakataon ito, babatiin ko rin ng Nag-freeze. Si Jel Miranda, nakaarawan niya po ngayon. Wow! Jel, happy birthday. Fresh ko dyan, ha? Ayun. Happy birthday ko pala. Oo. Thank you so much sa lahat ng ating mga kasama. Of course, sa DMW, maraming salamat syempre sa ating programa dito sa radyo. Ang tahanan ng OFW, sa lahat ng ating mga staff na naandyan syempre sa ating tech booth. Hindi ko na iisa-isahin. Thank you so much. At syempre sa pagtsatsaga. Yan. At syempre sana maging katuwang pa tayo tuloy-tuloy sa paghatid ng mga mahalagang balita at impormasyon, lalo na ay para sa kapakanan ng ating mga kababayan, mga OFW man o mga kapwa Pilipino. Hindi kayo iyak? Hindi. Siyempre 27th birthday. Happy 128th Independence Day. At happy birthday, Jel Miranda. Kabayan, para sa mga mahalagang anunsyo, komento, iba pang serbisyo, maaari niyo pong makontak ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita niyo sa screen. Amin pong pinahalagahan ang inyong mga feedback para higit kayo mapaglingkuran. At yan ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo maging samahan sa susunod na Biyernes sa alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula pa sa DMW, Strategic Communications Service. Ako si Oning Miranda. At ako naman si Jel Miranda. Patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.